Hi guys, so nag-arrive na tayo ngayon dito sa may NAIA Terminal 1. And first things first, ang natin gagawin is magbabayad tayo ng travel tax. So para dun sa mga hindi nakakalam guys, lahat ng Pilipino kailangan magbayad ng travel tax. So that's 1,620. Yun yung mga step Step 1, evaluation. Tapos punta kayo na sa cashier. So yung mga requirement dito guys is ticket lang at saka passport. So yun yung kailangan nyo ipakita. Then, kung di pa kayo nakapagbayad talaga ng travel tax sa ticket ninyo, so kailangan mo siya magbayad dito. Because sisingilin ka din doon guys sa may check-in counter. So, para wala nang masyadong hassle, pay it na lang in advance. So, pila tayo guys ngayon sa may business class. Look at this. Incheon? Yep. So yan guys, nakalampas na tayo sa immigration. So next stop natin is punta tayo na sa lounge. Kasi medyo nagugutom na tayo, no? So guys, meron ng Starbucks dito. As you know, na-vlog na rin natin to. And if ever, gagamit din kayo ng lounge. Nandito siya sa may gates 9, 10, and 11. Okay. So, let's check if this is the lounge. Habuhay Lounge. So, 4th floor. Okay. So, that's going to Mabuhay Lounge. And ito guys yung elevator going there. There's salad bar. So this is guys for halo-halo. Oh nice. So they have the Chinese shrimp noodle soup. And they also have the beef. Hanap lang tayo ng space natin bago tayo kumuha ng food. So ito yung kinuha natin guys na food. Noodles. So kumuha muna tayo ng ham and cheese sandwich. This is empanada and Korean fried chicken. Pepsi. So, nasa second plate na tayo guys, no? Pero since mahaba pa yung gabi, 3 hours pa tayo. So, kumuha muna tayo ng fruits. 2 servings. And banana. And let's have some tea. So, actually guys, talagang inagahan ko ngayon because I wanted to make sure no, na hindi tayo masyado madidelay sa immigration. Kasi nung last time na pumunta tayo sa KL, last month lang yun, sobrang haba na immigration, in like 45 minutes yung pila. Pero today, surprisingly, siguro baka kasi gabi, so sobrang ikli lang guys ng pila sa immigration. Sobrang quick lang no nung experience natin, hindi siya matanong. Actually, isang tanong nga lang yung tanong sa atin. So anyway guys, andito tayo ngayon no, sa Mabuhay Lounge. Pangilang best na ba natin nakapang Mabuhay Lounge? I think pangalawa na yata or pangatlo.
And yung parang latest experience ko sa Mabuhay Lounge was in Terminal 2. So ito yung pinakita namin sa inyo is Terminal 1. And comparison-wise, actually sobrang luwag pala nitong Terminal 1 and masyadong malaki yung overall nila, no? Marami silang station, marami silang drink station, meron silang bar station, tapos yung sa food nila, although yung food I would say mas marami siya compared syempre sa Pags and sa A-Lounge, but syempre hindi din siya ganun kasing dami katulad ng ibang mga talagang kilalang airlines niya. I mean in my case, pag-try pa lang naman ako sa Etihad, saan pa ba, sa Singapore Airlines and Emirates, Emirates. So all of them are also business class. So na-try ko na siya, and based doon sa mga experience natin na nakuha, I mean during those times, I would say na yung may pinakamaraming food was really the Etihad, followed by Emirates, and then SQ, Singapore Airlines, as ito. So, marami ka naman pagpipilian, pero hindi nga lang siya kasing ganun kadami sa pagpipilian mo sa ibang airlines. Okay? Pero guys, overall, hindi na ako nagrereklamo because sa buffet, it's a lounge. So, technically, mas comfortable siya, no, compared sa labas. Dito, merong internet, merong socket, merong magandang upuan, tas unlimited yung food and drink, so hindi ka na mapapagastos guys kung sobrang laki kapag syempre meron kang lounge access. Alternatively, if ever hindi naman kayo mag-apply ng business class, you can use actually your credit card para makakaroon kayo ng access sa Pags and also sa A-Lounge. So, most of the time, kasi economy naman yung ginagamit natin, very seldom lang tayo nag-business class. Yun talaga yung access na kinukuha natin. And libre lang siya kasi nga I have cards, diba? So, yun yung ginagamit ko. And I think we had several vlogs already about it. And yeah, so far enjoy naman. Pero, nothing beats syempre yung airline lounge. Kasi, compared sa Pags and sa A-Lounge, and also ito sa Mabuhay. Syempre, number 1 yung Mabuhay Lounge, followed by, I think, Pags, and then A-Lounge. So, yun yung tatlong hierarchy natin. Okay? Okay, pag-usapan naman natin guys, yung mga benefits, no, ng pag-fly ng business class. And siguro, from time to time, you can actually consider flying business class para, you know, kasi it's a different experience altogether, and meron talaga siyang VIP treatment from the time na mag-check-in ka up to the time na magbo-board. In some cases kasi guys, meron mga airlines sa per country na merong special lane pa yung mga business class, no? So umpisahan natin. So anyway, let's have a tea first. Tingin nila 2 quarts tea. So yung benefit number 1 guys nito is meron kang free access sa mga lounge. So umpisahan na natin doon. So kasi nandito tayo currently ngayon sa mga lounge. And the food kasi is free flowing. So imagine guys, kung kayo talagang kumbaga gutumin kayo, and meron kayong mga kids or senior citizens na kasama, and you wanted na medyo convenient yung flight kasi nga syempre malayo or mahaba yung flight, most of the people na nakikilala ko, they would opt to buy the business class. So for me, it's a plus point, lalo na kapag sobrang haba ng flight nyo guys, like 12 hours, 14 hours, diba? 16 hours. Di ba mas maganda kung ma-experience nyo yun sa isang maganda at mas convenient, no, na higaan and option. But then again, please note na meron siya kasamang cost. So, kumbaga may kaakibat siya na additional payment. And normally, times 2 talaga siya guys. Times 2 or times 3 yung cost, no, ng business class. Okay, so yan. Number 1 tip, number 1 benefit niya is really yung convenience. Tapos yung Mabuhay Lounge, yung lounge access. So, panalo. Okay, parang
Hindi ko alam kung bawi na yun doon, pero for some people, yeah, feeling ko bawi na yun. Parang for me, syempre diba, we value yung time natin, we value yung comfort and convenience. So for me, parang okay na yun. So that pays for it. So doon sa may VIP treatment, I would say, kasi nga guys, pag check-in kayo, talagang wala siyang pila. I mean, konti lang yung nakapila doon. And dedicated talaga guys yung kiosk na yun, o yung check-in area para sa mga naka-business class. Diba? So yun, andun pa lang, may VIP treatment na. Ito nakita ko to guys, no, sa ibang bansa. Sa ibang bansa, sa immigration, meron ding special na pila yung mga business class and yung mga first class. Kumbaga, hindi nyo na kailangan pumila ng napakahaba. Sa Pilipinas, at least dito sa Terminal 1, parang wala akong nakitang ganun. Parang wala akong nakitang special na pila for business class. Pero for other countries, yes, pwede po kayong dumiretso na. So yung VIP treatment na yun, hindi siya natatapos sa board, sa check-in. It goes until makasakay kayo ng eroplano. So syempre, kayo yung unang tatawagin, kayo yung unang papaupuin. And then, of course, ito, automatic naman to, alam nyo naman tong lahat. Syempre yung food, iba pag business class, right? Mas maayos, mas marami, unlimited din. You can actually order a lot of food. Hindi lang siya one portion or one meal. If mahaba yung flight mo, so like mga 14 hours, 12 hours, so they serve 2 to 3 times. Pero you can always actually request for food. I think meron akong, ito nasakyan ko, business class ng Emirates before. Meron pa actually silang parang open bar sa middle. So, for me, that's a plus, diba? And syempre, na-enjoy ko yun during that time. Kaya matagal na yun, guys. Alright. So, yeah. So, yung VIP treatment na yun, na minimension ko, na magkukontinue until na nakaupo kayo. Syempre, meron kayong mga toilet 3 items, meron kayong mga sanitizers, meron kayong moisturizer, iba din yung ginagamit ninyo sa toilet, of course dun sa restroom pagdating sa cabin. And I think dedicated talaga guys yung mga stewards. Kumbaga hindi mo na kailangan mag-antay ng may magsaserve sa'yo, so talagang pwede ka nang tumawag. So yun actually guys yung binabayaran mo kapag nag-business class kayo. Alright, so all of those comfort, all of those convenience. For me, siguro best rule talaga kapag long haul flight tapos may mga kasama kayo ng mga oldies and also kids, yun talaga dapat automatic. Kung kaya naman ng budget, diba? So go for mga business class. Pero kung nagtitipid kayo and okay naman yung economy actually guys. I mean ako, I am flying economy kasi I think 99% of the time, so hindi naman ako laging naka-business class. Talagang sobrang piling-pili lang yung business class options na meron ako. So in other countries, yung bagahe guys no ng business class is nauuna in first class passengers. And meron talaga din silang dedicated lane. Yung PAL, hindi ko lang matandaan kung nauuna ba. Pero yeah, parang nauuna din yata. Pero hindi yata separate. So, hindi ko na matandaan. Kasi the last time that we had used business class was in Taiwan. Hindi ko na siya matandaan kung priority ba yung bags namin pagbaba. And then, lastly, sa ibang bansa guys, sa ibang business class, if you book, meron kang automatic limousine. So yung limousine na yun is also provided by the carrier. And yung limousine na yun guys, it can drop you dun sa hotel mo. And it can even sundo. Pwede ka ding sunduin nun pabalik sa airport. So yun yung mga perks guys ng mga business class passengers. Especially syempre, pag nag-budget talaga ng medyo mahal. Alright? So, some tips and advice, kung alam mo naman guys na may flight ka na, try to scout talaga the best. Siguro mga 12 months or 10 months before the flight, dapat naghahanap na talaga ako guys. Kasi may mga pagkakataon na nagsisale din yung business class. May mga pagkakataon na medyo hindi sila magkalayo ng presyo guys. And kapag nakatagpo kayo ng gano'n, grab it na. Kasi wala nang ibang opportunity kasi talaga magmamahal na siya hanggang papalapit yung flight. Okay?
Ano pa ba? Yeah. Yung ibang items is yung comfort. So, of course, of the lounge, upuan, charger, toilet, comfort room, restroom, and internet. So, those are all unlimited, no? Kapag kayo po ay business class. Okay? I'm gonna still eat and mag-work pa tayo ng konti while waiting for our flight. So, balitaan ko kayo pag nasa loob na tayo ng aeroplano. Tapos tayo guys sa Zoom. So,